Daddy, kailan ka po uuwi? Miss ka na po namin. Pagmamaktol ng batang si Aki habang kausap si James sa video call. 2 days na lang baby, uuwi na si Daddy. Wika naman ni James sa nakangusong anak. Nasa Cebu siya para sa isang business conference. Tagal pa po. I miss you na. Even Ate Hana, Kuya Yuri and Kuya Hiro misses you too. Saad pa ng batang babae. Daddy misses you too. Don't worry, madali na lang ang 2 days anak. After this, mamamasyal tayo. Saan niyo gustong pumunta? Disneyland? Boracay? South Korea? Lahat ng gusto niyo pupuntahan natin. Umuwi ka na lang, Daddy, please. Miss na miss ka na namin. Napabuntong hininga na lamang si James. Alam niya na ang sunod na mangyayari sa tuwing nagkakaganito ang kanyang mga anak. Ilang beses na ba nitong ginawa ang pagtawag sa kanyang cellphone at pagsasabi ng I miss you. Tapos ang kasunod nun ay ang pagpapabili nito ng pasalubong. Alright baby, I know why you're acting like that. Anong gustong pasalubong ng prinsesa ko? Nang sabihin niya yon, biglang naging magalaw ang screen ng kanyang laptop. Kuya Yuri, give me back my iPad! Sigaw ng anak niya mula sa kabilang linya. Kanina ko pa kausap si Daddy, ako naman! Balik na sigaw ng pilyong si Yuri sa kapatid na si Aki. Napailing na lamang si James habang pinapakinggan ng mga anak. Nasa hotel room siya kung saan siya tumutuloy sa mga nakalipas na 3 araw. At ilang oras na lamang, magsisimula na ang business convention para sa araw na yon. Si James Villafuerte, ang owner ng V Empire, isang 5-star hotel sa Maynila, at sa edad na 30, matunog na ang pangalan ng lalaki sa mundo ng negosyo. Sabi pa ng iba, nasa lalaki na ang lahat. Looks, wealth, and power. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, isang bagay ang naipagdamot sa bilyonaryong si James. Yun ay ang kumpletong pamilya. Sa edad na 22, nabalo siya. Maagang namatay ang kanyang asawa at naiwan sa kanyang kanilang 4 na anak. Kaya naman lahat ginagawa ni James upang punan ang kakulangan sa mga bata sa nakalipas na 8 taon. Nang marinig ni James na nagkakapikunan na magkakapatid, agad niyang sinaway ang mga ito. Yuri, stop teasing your sister. Give the iPad to Kuya Hiro, anak. Utos niya kay Yuri na agad namang sumunod. Hello, Daddy! Bati ng panganay sa quadruplets na si Hiro. Ito na ang may hawak ng iPad at maingat ito yung ipinatong sa table. Sunod ay tinawag ang mga kapatid hanggang sa 4 na bata na ang nakikita ni James sa kamera. Hello, my angels. Daddy will buy you something. Anong gusto niyong pasalubong? Pag-uwi. Nag-unahan pa sa pagsagot ang mga bata. I want books, Dad. Sagot ni Hiro. Buy me a Lego box, Daddy. Sagot naman ni Yuri, ang pangalawa. I want Barbie doll. Sigaw ni Hana. Daddy, ako, I want a mommy as may pasalubong. Laglag pang ang tinignan ni James ang kanyang bunso dahil sa isinagot nito. Seryoso ang mukha ng anak niyang si Aki habang diretsong nakatingin sa kanya. Baby, ulitin mo nga ulit ang sinabi mo, parang nabingi si Daddy eh. I want a mommy po as may pasalubong. Ayoko na ng toys at ng clothes. Marami na ako ng mga yun, Daddy eh. Gusto ko po ng mommy. Pagliligalig pa ni Aki. Buong akala ni James, si Aki lamang ang hihiling ng ganon. Ngunit hindi niya inaasahan na maging ang 3 na si Hana, Yuri at Hiro, nagsimula na ring gumaya sa kapatid. Daddy, oo nga. We want mommy po. Please give us mommy, please. Saad ng mga ito. Pagod na hinilot ni James ang kanyang bato. Pakiramdam niya, anumang oras puputok ang ugat niya sa ulo dahil sa inuungot ng mga anak. Akala ata ng mga bata,
Madali lang ang hinihingi ng mga ito. Aba, saan siya kukuha na ipapasalubong na mommy? Hindi naman yun nakikita sa mall. Mga anak, hindi naman mabibili sa mall yung hinihingi niyo eh. Kamot sa ulo niyang wika. Ganito na lang. Bibili na lang si daddy ng pet. How about a dog or a cat? Suhestyon niya, umaasa siya na mapapapayag ang anak ngunit hindi yun nangyari. No! We don't want a pet. Gusto namin ng mommy. Mga anak, hindi madali ang hinihingi niyo. Kaya pasensya kung hindi maibibigay ni daddy ang hiling niyo. Mahinahon niyang paliwanag sa mga anak na naging dahilan ng pagsama ng mood ng mga bata. Daddy, di mo na ba kami love? Mahal kayo ni daddy mga anak. Then bakit di niyo kami bigyan ng mommy? Gusto po namin ng nanay. Don't come back hanggat wala ka po na lang mommy dito sa house. Sigaw ni Aki pagkatapos tinapos na ang video call. Napasandal sa sofa si James dahil sa naging pag-uusap nila ng kanyang mga anak. Nagulo niya ang kanyang buhok sa sobrang stress. Nagsisisi tuloy siya dahil sinanay niya ang quadruplets na palaging binibigay ang gusto ng mga ito at mukhang seryoso ang kanyang mga anak sa hinihiling nitong nanay. Sa ganoong estado siya nadatna ng businessman at kaibigang si Mike. Dude, ano mo kaya yan? Parang laki ng problema ang dinadala mo ah. Puna sa kanya ni Mike na nakaupo na sa sofa. Malaking problema talaga. Buntong hininga niyang sagot. Ano naman yun? Nalulugi na ba ang V-Empire? Sira ulo, hindi to tungkol sa negosyo. Sa pera? Hindi rin. Sex life? Muli siyang umiling sa kaibigan. Sa babae? May nabuntis ka? Magkakaroon ng kapatid ng quadruplets? What the hell, dude? I didn't get anyone pregnant. Sabihin mo na kasi, ayoko makipagpinoyhenyo sa'yo, no? Busangot na wika ni Mike. Problema sa mga anak ko. Oh, na meron sa quadruplets? I think wala na akong bahay na uuwian. Hindi ako papauwiin ng mga anak ko hanggat di ko sila nahahanapan ng mommy. Yun ang gusto nilang pasalubong. Problemado niyang saad sa kaibigan. Kumalat ang malakas na pagtawa ni Mike sa loob ng hotel room. Halos kapusin pa ang lalaki ng paghinga dahil sa labis na pagtawa. At dahil sa inis niya sa kaibigan, hindi siya nagdalawang isip na batuhin ito ng sofa pillow sa pagmumukha nito. Problema ba yun? Eh di pumili ka ng isa sa mga babae mo. Sa dami ng babae nakapila sa'yo, mahihirapan ka pa ba? May multo pa ng ngiti sa labi ng kaibigan niya si Mike. Mike, it's not that easy. Those girls aren't fit to be a mother of my quadruplets. Do you remember what my kids did to the women I brought home before? They kicked them out. Eh di maghanap ka ng girlfriend. Yung mahal mo talaga. At kaya ka ring mahalin pabalik pati ang mga anak mo. Suhestyon ni Mike na noon seryoso na ang tono. You know that I'm not ready for that. Sapat na sa akin ang mga anak ko. Noon may mga babae na tumutulong sa akin na tugunan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Ngunit wala sa plano ko ang magpapasok na babae sa buhay ko na mamahalin habang buhay at magiging ina ng mga anak ko. Bahala ka. Alam mong iba pa rin ang may kilalakihang ina yung mga anak mo. At base sa sinabi mo kanina, sa tingin ko nangungulila sila sa pagmamahal ng isang ina. Saglit na napaisip si James sa sinabi niyo ng kaibigan. Buong akala niya sapat na ang mga efforts at ginagawa niya sa mga anak para hindi na ito maghanap ng kalinga ng isang ina. Ngunit nagkamali siya. Lumalaki na ang mga bata at nagnanais ng magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Pero paano niya yun maibibigay? Gayong wala naman siyang nakikilalang babae na mamahalin niya, gaya ng pagmamahal niya sa dating asawa. Saglit pa silang nag-usap ni Mike bago sila dumiretso sa hall ng hotel para sa gaganaping convention. Habang nasa kalagitnaan ng kaganapan, biglang tumunog ang cellphone niya para sa isang tawag. I'll just answer this call. Bulong niya kay Mike na kasama niya sa table. At pagkatapos, tinungo ang tahimik na sulok ng hall. Hello, manang. Ba't kayo napatawag? Halos pabulong niyang tanong sa kasambahay
na siyang tumawag sa kanyang numero. Sir James, pasensya na po. Emergency po kasi kaya ako tumawag. Emergency? What happened? Sir James, sa mga anak niyo kasi. What happened to my kids? Hindi niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Sanhi para lingunin siya ng ibang mga nakaupo sa malapit. Ang quadruplets kasi, sir. Naglayas. Manang? Ano naglayas? Bakit? Kailan? Tuluyan ang sinigawan ni James ang kawawang kasambahay. Wala na rin siya pakialam kung pagtinginan siya ng ibang business tycoons at ang buong atensyon niya nasa kausap sa cellphone. Umaasa siya na babawiin ni Manang ang mga sinabi nito. Manang! Paano nangyari naglayas sa mga anak ko? Kausap ko pa sila sa cellphone kanina. Pabalik-balik siya sa paglalakad dahil sa labis na kabang kanyang nararamdaman. James, may problema ba? Tanong sa kanya ni Mike na hindi na malayang nakalapit na pala sa kanyang pwesto. I need to go home. Tumawag ang mga tao sa bahay. Naglayas daw ang 4 na bata. What? Ba't daw naglayas? Hindi ko rin alam. Sa tingin mo ba may kinalaman to sa naging pag-uusap niya ng mga bata kanina? Kaya sila naglayas? Nananansyang tanong sa kanya ng kaibigan. Shit! Sana naman wala. Napahila mo siya sa muka pagkatapos hinawakan ng balikat ni Mike. I need to go home. Kailangan ko hanapin ang mga anak ko. Don't worry, dude. Mas importante yan. Balitaan mo ako agad kapag nahanap mo na ang quadruplets. Saad ni Mike at tinapik siya sa balikat. Mabilis niyang nilisan ang hotel at agad na tinawagan ng piloto ng kanyang private chopper. Ilang oras din ang biyahe mula Cebu hanggang Manila. Nang makababa sa helipad ng V-Empire, agad siyang nagtungo sa parking lot ng sariling hotel at mabilis pinasibad ang kotse. Pagdating sa mansyon, naabutan niya ang mga tao roon na hindi mapakali. Manang, ano nangyari? Nasaan ang mga anak ko? Nakita niyo na ba? Agad niyang tanong. Iho, pasensya na ulit. Hanggang ngayon wala pa ring balita sa mga bata. Ang mga tauhan mong lalaki ay pinaghahanap na sila sa labas. Nakatawag na rin ako sa mga pulis pero hindi agad maaksyonan dahil wala pang 24 oras na nawawala mga bata. Mahabang paliwanag sa kanya ng matanda. Paano niyo nasabing naglayas nga sila? Kausap ko pa sila kanina. Yun na nga, iho. Matapos na naging pag-uusap niyo, hindi na namin nakita ang mga bata. Inakala namin naglalaro lang sila sa garden gaya ng palagi nilang ginagawa. Pero hindi namin alam na may plano palang iba ang mga anak mo. Walang bantay sa gate dahil nagkataon na may ipinabuhat akong hagdan sa gwardya. Kaya nagkaroon ng tsansa na makatakas sa mga bata sa mansyon ng walang nakakaalam. Mukhang plano na talaga nilang umalis. Heto, at may iniwan silang sulat sa'yo. May iniabot sa kanyang papel ang kasambahay. Nakita namin yan dito sa sala. Mukhang ginawa ng quadruplets para sa'yo. Pasensya na kung nauna kong basahin ang laman. Diyan ko lang din nakumpirma na naglayas talaga ang 4 na bata. Agad na binuksan ni James ang sulat na kanyang hawak-hawak at hindi niya inaasahan ang laman nito. I thought they weren't serious about wanting a mother. Hindi ko akalain na magagawa nilang maglayas para lamang maghanap ng mommy. Bulalas niya nang mabasa ang nakasulat sa papel. Hindi siya nadala sa pananakot ng kanyang mga anak. Na hindi siya maaaring umuwi ng bahay hanggat hindi niya na ibibigay ang hinihingi ng mga ito. Ngunit hindi niya lubos sa kalain na magbabago ang plano ng quadruplets at magagawa siyang layasan ng mga ito. Pakiramdam ni James bigla siyang tinubuan ng puting buhok sa labis na konsumisyong ibinibigay sa kanya ng 4 na bata. Sige manang, maiwan ko na kayo dito, hahanapin ko sila. Tiyak na hindi pa sila nakakalayo. Paalam niya at mabilis na sumakay ng kotse. Samantala, lula ng isang close van, ang dalagang si Aliyah Arnaiz. Nasa Maynila ang dalaga para mag-deliver ng mga gulay at prutas sa customer nila na may pwesto sa pamilihan sa syudad. Sa edad na 25,
Maagang namulat si Aliyah sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay at prutas, palibhasay may malaki silang lupain sa Batangas, ang probinsya kung saan siya lumaki, kaya yun ang naging pangunahin nilang hanapbuhay. Nagmamaneho na si Aliyah pabalik ng Batangas nang bigla siyang makaramdam ng tawag ng kalikasan. Saglit niyang iginala ang tingin. Mabuti na lamang may nakita siyang gasoline station. Agad niyang ipinarada ang closed van sa gilid. Magbabanyo muna ako, tapos diretso na rin pagas. Medyo malayo-layo pa ang Batangas. Wika niya sa sarili habang naglalakad patungo sa CR. Muntikan pa siyang mapatid nung may 4 na bata na lumabas sa loob ng CR at nabunggo siya ng isa sa mga ito. Sorry po. Hinging pa umanhin ng batang babae. It's okay. Mag-ingat ka na lang sa susunod, okay? Ngiti niya sa bata. Aki, faster! We need to get out of here. Baka abutan tayo ni Daddy dito. Sigaw ng isang batang lalaki. Mabilis na tumakbo ang batang nagngangalang Aki at sumunod sa nagmamadaling kapatid. Nagtataka man sa narinig, ipinagsawalang bahala na lang ni Aliyah yon dahil puputok na ang pantog niya. Matapos umihi, bumalik na siya sa van at nagpakarga ng gasolina. Ma'am, hindi ho ayos yung lock ng van nyo, sinarado ko na ho. Wikas sa kanya ng gasoline boy na agad niyang pinasalamatan. Mukha ata nakalimutan niyang ilak ng ayos. Mabuti na lang at mga reject na prutas lamang ang laman nun. Mahigit 3 oras din na itinagal niya sa biyahe bago nakarating sa Batangas. Pagkaparada niya ng sasakyan, diretso na siya sa loob ng bahay kaya wala siyang kaalam-alam sa 4 na batang sakay sa likod ng kanyang minamanehong van. Nang makaalis si Aliyah, siya namang pagdating ng isang lalaki. Binuksan nito ang likod ng sasakyan at may kinarga sa loob pagkatapos umalis na rin. Dahil sa dilim, hindi rin ito napansin ng 4 na tao na nasa loob. Kuya Hiro, where are we? Tanong ni Aki sa kapatid nang makababa ang mga ito sa van. I don't know either. It looks like we're too far from the city. Look, there are horses there. Sagot ni Hiro sabay turo sa mga kabayo na nakatali sa kwadra. Oo nga, para tayong nasa bukid. Ang daming mango trees. Wika naman ni Hana. Inilibot ng 4 na bata ang kanilang paningin sa paligid. Nangingibabaw ang kulay berde dahil sa mga puno na nakapalibot sa lugar. Mula sa malayo, makikita ang malawak na bukirin at ang mga hayop na nakapastol sa gilid. Sobrang aliwalas ng paligid at masarap ang pagdampi ng hangin sa kanilang balat. Nasa probinsya na nga sila. I'm hungry na. Ungot ni Aki habang hawak ang tiyan. Tanging ang baon na chocolates ng kasi ang kinain ng magkakapatid sa ilang oras na nasa loob sila. Wala naman siguro magagalit kung kukuha tayo ng ilang piraso sa mga to, di ba? Napatingin sina Hiro, Hana at Aki sa kapatid na si Yuri nang inalis nito ang mga dyaryo na nasa ibabaw ng isang kaing at tumambad sa kanilang mga hinog na mangga. Wow, mangoes! Namamanghang wika ng mga bata at nagpaunahan sa pagkuha ng mangga. Nang mabusog, agad na napagpasyahan ng mga ito na umalis sa lugar. Sa kabilang banda, hindi na mapakali si James dahil ilang oras nang nawawala ang mga anak. Malapit na maggabi, ngunit hindi pa rin niya nahahanap ang mga bata. We should report this to the police, James. Anang kaibigan niya na si Mike na agad ding sumunod sa kanya sa Maynila. I already reported it to the police, pero wala pa rin silang balita. Nag-aalala na ako sa mga anak ko. Sana naman wala nangyaring masama sa kanila. Hindi ko alam ang gagawin ko kung pati sila mawawala sa akin. Nakatungo niyang wika. Kasalukuyan silang nasa sala ng mansyon. Abala ang mga tauhan ni James sa paghahanap habang siya may kinokontak na ring mga investigator. Ilang minuto rin siyang walang kibo at nalulunod sa malalim na pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Agad niya yung binuksan at napatayo siya sa gulat nang titigan ng isang larawan na ipinadala ng kanyang mga anak. Daddy, we're still searching for our mommy. Don't look for us. We love you. Basa ng kaibigan niyang si Mike sa mensahe na kalakip ng larawan. Damn, dude. 8 years old lang ba talaga itong mga anak mo? Bakit ganito mag-isip? They are too mature for their age. Nakuha pa nga maglayas at mag-send ng litrato sa'yo? Bang klase. Manghang saad pa ng lalaki. Thank God they're safe. Nakahinga ng maluwag si James. Makikita sa larawan ng 4 na anak na nakaupo sa damuhan habang nakapo sa harap ng kamera. Ang malaman na ligtas ang kanyang mga anak, nagdala ng kaginhawaan sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda nagising naman mula sa malalim na pagkakatulog si Aliyah nang may marinig siyang ingay mula sa salas ng kanilang bahay. Sa palagay niya, may kausap ang kanyang ama sa labas. Mukhang isa sa mga tauhan ng kanilang lupain. Tatay Karding, yun na nga ho ang problema. Sinigurado ho namin na maayos sa mga mangga bago ikarga sa van. Kaya nagulat ho kami ng magtataas ulit kami ng mga susunod na kaing. Nakita ho namin na may bawas na ho ang isang kaing ng mangga na nasa sasakyan. Nagkalat pa ho ang pinagbalatan sa loob. Sumbong ng isang tauhan sa kanyang ama. Baka naman kasi hindi niyo napansin na may hayop na nakapasok sa van at kinain ng mga mangga. Wika naman ang ama niya si Karding. Tay, may problema ho ba? Aliyah, anak, nagsusumbong ito si Ferdy. May kumain daw ng ikinarga nilang mangga kanina. Baka may daga na pala sa van na hindi lang natin napapansin. Tay Karding, sobrang laki at dami naman huatan ng daga na tumira sa mangga natin. Kulang na lang ho, pangalhatian yung laman na isang kaig na mangga Kamot sa batok na wika ni Ferdy. Magsasalita na sana si Aliyah nang maunahan siya ng isang sigaw. Tay Karding! Aliyah! Nakita na ho namin ang kumain sa prutas natin. Sigaw na isa pa nilang tauhan na kararating lang. Agad nito silang iginiya kung saan ipinarada niya ang closed van at napakunot ang noo niya sa nadatnan doon. Hindi ho daga ang tumira sa mga mangga. Ito hong mga batang may kasalanan. Pinagpastang mabuti ni Aliyah ang 4 na bata na walang kibong nakaupo sa mahabang upuan. Saan niyo nakita ang mga batang ito, Kulas? Tanong niya sa tauhan. Nakita namin na umaakyat sa van, Aliyah. Mukhang bala kumuha ng mga mangga. Hindi malabo na silang kumain ng laman kanina nung isang kaing. Sorry for eating your mangoes. Gutom na kasi kaming 4 Bumaling ang atensyon ni Aliyah sa mga bata at sa isang batang nagsalita. Nagtagal ang titig niya sa 4. Pamilyar sa kanya ang mukha ng mga bata. Ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Hala, Ate Ganda, ikaw po yung nasa gas station, di ba po? Parang may pumitik sa alaala ni Aliyah nang marinig ang sinabi ng bata. Right! You're the kids earlier. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa bata na base sa pagkakatanda niya, Aki ang pangalan. Naglayas po kami. Sagot ng mga ito. Laglag ang kanyang panga, maging ang amang si Karding at ang ibang mga tauhan na nakarinig sa sinabi ng mga bata. Ganoon din ang reaksyon. Naglayas kayo? Paano kung dito kayo napadpad? Sumakay kami sa closed van na nandun sa gasoline station. Hindi po namin alam na kayo po pala may-ari nun. Nasa po ni Aliyah ang kanyang noo. Hindi tama ang ginawa niyong paglalayas at pagsakay na lang basta-basta sa sasakyan. Paano kung sa masamang tao pala kayo napunta? Alam niyo, mas mainam pa na ibalik ko na kayo sa syudad. Baka mamaya mapagkamalan pa akong kidnapper dahil sa inyo Baka bigla na lang ako arestuhin ng mga pulis Hindi malayo na mangyari ngayon. Base sa itsura ng 4, natitiyak ni Aliyah na may kayat sa buhay ang pamilya ng mga ito. Baka magulat na lang siya, laman na siya ng TV at dyaryo sa salang kidnapping. We ran away from home, pero alam po ni Daddy na naglayas kami.
At pwede po ba wag niyo na muna kami ibalik sa daddy namin? Please po. Ibang klaseng paglalayas yan Nagpapaalam. Sige na nga, dahil gabi na rin naman at hindi birong bumiyahe pa Maynila, dito na muna kayo tumuloy sa amin. Ako nga pala si Aliyah, Ate Aliyah na lang. At ito ang tatay ko. Pwede niyo siyang tawaging Lolo Carding. Pagpapakilala niya sa mga bata. Nice to meet you po, ako po si Aki. At here are my siblings. May Kuya Hiro, Kuya Yuri, and Ate Hana. We're quadruplets po at naglayas kami sa bahay para maghanap ng mommy. Magiliw na wika ni Aki. Ano? Para maghanap ng mommy? Napakamot naman sa bato ka mga ito. Napatingin din si Aliyah sa kanyang ama. Kayo talaga mga bata kayo. Kung ano-anong pinagsasabi nyo. Siguro gutom lang yan. Tara na sa loob at sabayan nyo kami maghapunan ng Ate Aliyah nyo. Sabat naman ni Carding. Tuwang-tuwa naman ang quadruplets dahil sa wakas makakakain na rin ng mga ito ng matinong pagkain. Buhat kanina tanging tsokolate at mangga lamang ang laman ng mga nag-iingay nilang sikmura. Samantala, tahimik na pinapanood ni Aliyah pag-upo ng mga bata sa hapag. Agad siyang naglapag ng 6 na plato para sa kanila. Mabuti na lamang at may luto ng hapunan. What's that smell po? Ang baho! Takip sa ilong na tanong ni Aki. Ang naamoy nito ay ang inihaw na tuyo na kanyang dala. Ang tawag dito, tuyo. What's tuyo po? Tanong naman ni Hana. It's a dried fish. Masarap yung ulam lalo na kung isasaw-saw sa suka. Here, try it. Nilagyan niya ng tig-isang tuyo ang plato ng mga bata. Sunod naman ay kanin at gulay na kalabasa. Noong una, nag-aalinlangan pa ang mga ito na kainin ng tuyo. Ngunit kalaunan, tinikman rin hanggang sa maubos ng mga ito ang kanyang ibinigay. Wow, tama po kayo, masarap nga po, pwede po pahingi pa? Natutuwang saad ni Yuri. Maging ang 3 kapatid humingi rin kaya nakangiti niyang nilagyan ng plato ng mga ito at magana silang kumain ng hapunan. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, inayos ni Aliyah ang kama. Naisip niya na sa kanyang kwarto na lang patulugin ng mga bata. Malaki naman ang kama kaya panatag siyang kasya silang 5. Ate Aliyah, can we take some pictures po? Natigil si Aliyah sa pag-aayos nang biglang lumitaw sa kanyang likod si Hiro. Pictures? Para saan naman? Diba po, nasabi namin kanina, naghahanap kami ng mommy? Kaya po kami naglayas? Ikaw po ang napili naming 4 na maging mommy. Kulang na lang, sumayad ang kanyang pangasasahig sa narinig. Buong akala niya nagbibiro lang ang mga ito kanina. Seryoso ba talaga kayo dyan, kids? Yes po, you're very kind, gentle, and generous. Kaya po, ikaw napili namin at dahil dyan, let's take a picture. Huli na para tumanggi siya. Dahil nasa tabi niya na ang 4 at narinig niya na ang patuloy na pag-click ng camera ng iPad na hawak ni Aki. Sa kabilang banda, muling tumunog ang cellphone ni James para sa isang mensahe. Yun ang kanina niya pa inaabangan. Kanina pa siya nakakatanggap ng pictures mula sa quadruplets. 1 oras na ang nakalipas. Nang mag-send ang mga bata ng larawan, nakatatapos ng kumain. Kung sino at saan nakatira ang kanyang mga anak, yun ang hindi niya alam. Sino ang babaeng kasama nila? Bulong niya habang pinakatitigan ng babae na kasama ng kanyang mga anak sa bagong send the picture. Hindi niya maipagkakaila na maganda ang babae, sa kabila ng gulat nitong reaksyon sa larawan. Kulay tsokolate ang singkit nitong mga mata at may labi na hugis puso. Makapal ang kilay nito at matangos ang ilong. Hindi maalis sa kanyang isip ang larawan ng babae hanggang sa matulog siya. Pagdating ng umaga agad niyang kinontak ang private investigator. Ibinigay niya ang larawan ng babae upang paimbestigahan. Malakas ang kutob niya na ang dalaga ang kumupkop sa 4 na bata. Hindi naman siya nabigo dahil pagkalipas ng ilang araw nasa kamay niya na ang impormasyon na kanyang pinapahanap. Aliyah Arnaiz, 25 years old, single. Her family owns an agricultural land in Batangas. Nagtitinda ito ng mga gulay at prutas at nagde-deliver din ng produkto sa syudad.
Ilan lamang yon sa impormasyon na nalaman niya tungkol kay Aliyah. Nang matukoy kung saan ang address ng babae, hindi na siya nag-aksaya ng oras dahil agad niyang pinasiban ng sasakyan patungong Batangas. Aliyah! Aliyah! Mabilis na binigyan ni Aliyah na nagtatakang tingin ng kapitbahay nila na humahangos patungo sa ilalim ng puno ng mangga kung saan siya naroroon kasama ang quadruplets. May naghahanap sa'yo. Naroon sa bahay niyo kausap ni Tatay Carding. Base sa narinig ko ay mukhang daddy ng quadruplets ang dumating. Ano po? Si daddy? Gulat na sigaw ng mga bata at napabalikwas sa pagkakahiga sa picnic mat na nakalatag sa damuhan. Mama Aliyah, ayaw pa po namin umalis dito. Huwag niyo po kami bibigay kay daddy ha? Saad ng mga bata at malambing siyang niyakap mula sa gilid. Ang plano niyang paghatid sa mga bata noong isang araw hindi natuloy dahil ayaw talagang umalis ng mga bata. Umiiyak pa ang mga ito tuwing pinipilit niya. Hindi niya na alam ang gagawin. Isang beses nga tinanong niya ang mga ito kung sinasaktan ba sila ng ama kaya ayaw nilang bumalik sa syudad. Ngunit, ipinaliwanag ng quadruplets na hindi naman yun ang dahilan. Ang paghahanap ng ina ang dahilan ng paglalayas ng apat. At sa loob ng 3 araw na nasa pangangalaga niya ang quadruplets, nagsimula na siyang tawagin ng mama ng mga ito. Pilit niya sinasabi sa sarili na, sana walang ibang kahulugan ng pagtawag na yun. Pero mga bata, daddy niyo yun. Sa aming dalawa, higit na mas may karapatan siya sa inyo. Pero, ayaw po naming sumama sa kanya. We love to be here. Kids, listen to me. Alam niyo, hindi na tama ang ginagawa niyong paglalayas. Hindi niyo ba naisip na baka nag-aalala na ang daddy niyo mula nang umalis kayo? For sure nalungkot siya. Dahil wala ang mga anak niya sa tabi niya. Kaya naman samahan niyo ako, puntahan natin siya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang pumayag ang mga ito. Okay, so let's go to your daddy na. Nang makarating sa bahay, agad na naagaw ng kanyang pansin ang magarang kotse na nakaparada sa harap ng kanilang bakuran. Sa kabilang banda, mula sa pagkakaupo sa upuang kawayan, agad na nakuha ng atensyon ni James ang dalaga na pumasok sa pintuan at ang likod na babae, naroon ang kanyang mga anak. This might be Aliyah. Aniya sa sarili. Saglit pa siyang natulala sa ganda ni Aliyah. Higit na mas maganda ito sa personal. Anak, nariyan na pala kayo ng mga bata. Ako'y aalis na at kakausapin ko pa ang tauhan natin. Ikaw na ang bahala dito sa bisita. Pagpapaalam ni Mang Carding at iniwan na sila doon. Good afternoon, Miss Arnaiz. I am James Villaferte, ang ama ng quadruplets. Pagpapakilala niya sa dalaga, pagkatapos ay ibinaba ang tingin sa mga anak na nagtatago sa likod ng babae. Nice to meet you too. Take a seat. Anong gusto mong inumin? Juice? Kape? Masarap ang kape barako namin dito. Thank you for asking. Nabigyan na ako ng kape ni Mang Carding. Ganun ba? Mabuti naman. Kids, andyan na ang daddy niyo. Tila maamong tupa na lumapit sa kanya ang mga anak at pagkatapos, binigyan siya ng yakap at tigi-isang halik sa pisngi. Bago muling bumalik sa tabi ni Aliyah. Namiss niya ang mga anak niya. 3 araw niyang hinanap ang mga ito. Ngunit napansin niya na merong kakaiba sa mga bata. Kapansin-pansin ang pagiging malapit ng mga ito sa dalagang si Aliyah. Mga anak, bakit pakaramdam ko ayaw niyo makita si daddy? Daddy, ba't ka po kasi sumunod agad dito? Ayaw pa po namin bumalik sa Maynila. Nakangusong sagot ng bunso niya. Daddy, gusto namin dito sa province, sarap po ng pagkain, daming pasyalan pa. Sunod namang wika ni Hana. Nag-enjoy pa po kami dito, daming kalaro. Doon sa Maynila, wala kaming playmate. Dahilan naman ni Yuri. How about you, Hiro? Ayaw mo ba sumama kay daddy pabalik sa Maynila? Tanong niya sa panganay, nang hindi ito nakipagsabayan sa pagsagot. Daddy, kung nasan pa mga kapatid ko doon din ako. And we like the company of Mama Aliyah. Hindi niya po kami pinababayaan dito.
Mama Aliyah? Ulit niya sa pangalan na sinambit ng anak. Nahihiya naman siyang tinignan ni Aliyah. Naku, pasensya na Mr. Villafuerte. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa mga bata na Ate Aliyah na lang itawag nila sa akin. Pero ayaw nila makinig. Hanggang sa nasanay na rin ako na tawagin nilang mama. Pasensya na ah. Nasapo ni James ang kanyang ulo nang mapagtanto na marahil si Aliyah ang napiling ina ng kanyang mga anak. No need to say sorry, Miss Aliyah. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin sa abalang ginawa nitong mga anak ko. Ayos lang yun. Mabait naman sila, nakakatuwang kasama. Naging maingay ang bahay namin mula nang dumating sila. Tuwang-tuwa dun si tatay. Nakangiting tura ni Aliyah. Nakakahawa ang ngiting yun ng dalaga. Kaya napangiti na rin si James. Mabuti naman kung ganon. Tsaka salamat sa pagkupkup sa mga anak ko ah. Hindi ko talaga akalain maglalaya sila sa bahay eh. Nakausap ko rin sila. Natatawa pa nga ako dahil sa naging dahilan nilang paglalayas eh. Habang nag-uusap sina Aliyah at ang lalaki, umalis na ang mga bata para maglaro sa labas. Silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob ng bahay. Naikwento na pala sa'yo ng mga bata. Umuungot kasi sila ng pasalubong eh. Mami yung gusto nila. Nung pinaliwanag ko na hindi madali ang hinihingi nila, ayun. Biglang nagalit sa akin at naglayas. Mabuti sana kung ang hinihingi nila yung mami na pagkain lang sa kanto, kaso hindi eh. Natatawang kwento niya pa sa dalaga. Natawa na rin ng mahina si Aliyah. Mahirap ngayon hinihingi nila. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si James. At saka umayos na upo. Sanggol pa lang sila na mamatay ang tunay nilang ina. Saad niya kay Aliyah gamit ang mababang tono. May kung anong meron sa dalaga at nagtulak kay James na ikwento ang buhay nilang mag-aama. Bihira niya lamang ikwento ang mga nangyari sa nakaraan. Sa mga piling tao lang siya nag-open, kaya nagtataka siya sa kanyang sarili kung bakit nagawa niyang ibahagi ang talambuhay nilang mag-aama sa tao na yon na ilang oras pa lang niyang nakikilala. Magaang kausap si Aliyah at palangiti. Mukhang alam niya na kung bakit mabilis nakagaanan ng loob ng quadruplets ng dalaga. Dahil maging siya ganoon din ang nararamdaman. Samantala, mataman lang na nakikinig si Aliyah kay James. At nang matapos ang lalaki sa pagkukwento, hindi niya maiwasan na magkomento. Alam mo, Mr. Villafuerte, marahil naghahanap lang ng kalinga ng isang ina ang mga bata. At hindi yun maiiwasan. I know that. At mukhang sa'yo nila yung nakita. Diretsahang saad niya. Kung ang ibig mong sabihin ay ang pagtawag ng mga bata sa akin na mama, naku sir, wala lang yun. I know my kids. Aliyah. They seem to love you. For the span of 3 days, nagawa nila mapalapit sa'yo. Kaya alam ko na ikaw ang napili nila. Pero, I understand you, Aliyah. Don't worry. Pag nagtagal, mauunawaan din ng mga bata ang lahat pero sa ngayon, malabo pa mangyari yon. At base sa nakikita ko, magtatagal pa sila dito. Mukhang kailangan ko na maghanap ng kahit maliit na paupahan malapit dito. Dahil hindi rin ako makakabalik na hindi sila kasama. Mahabang paliwanag ni James. Mahihirapan ka sa paghahanap. Hindi uso ang ganyan dito sa bukid, iho. Napalingon silang dalawa ni James sa pinto nang pumasok ang kanyang ama. Ba't di ka na lang dito tumuloy? Ang mga bata, katabi ni Aliyah sa kwarto. Kung ayos lang sa'yo matulog dito sa sala, dito ka na lang. Hindi makapaniwalang tingin ang ibinigay ni Aliyah sa ama na nakabalik na pala sa bahay. Nakakahiya naman po, Mang Karding. At saka baka hindi ho komportable si Aliyah na may lalaki dito sa bahay niyo. Maghahanap na lang ho ako sa bayan. Nahihiyang wika ni James. Hindi, ayos lang. Tama si tatay. Wala kang mahahanapang paupahan. Dito ka na lang din tumuloy para kasama mo ang 4 na bata. Pagpayag niya. Ang totoo, naaawa din naman siya kay James. Maraming salamat, Miss Aliyah. Huwag mo na akong tawaging Miss. Aliyah na lang. Alright, then call me James. Nakangiting wika ni James na sinuklean niya ng malaking ngiti. Mabilis na lumipas ang oras. 9:00 na ng gabi. Kasalukuyan niyang kinukumutan ng 4 na bata na mahimbing nang natutulog. Nang masiguro na ayos sa mga ito, agad niyang kinuha ang banig, unan,
at ang hindi pa nagagamit na comforter para dalhin yun sa sala kung saan naroroon si James. Gaya ng napagdesisyonan, mananatili ang lalaki sa kanila hanggat ayaw pang umalis ng quadruplets. Mabuti na lamang, palagi itong may baong damit sa kotse, kaya may magagamit itong pamalit. O kung magkulang man, nag-alok ng damit ang kanyang tatay para kay James. Inihabili na rin ng lalaki ang kumpanya nito sa kaibigan dahil tiyak na hindi naman makakapagtrabaho ang lalaki dahil mahina ang signal sa kanilang lugar. Ito ang panlatag mo. Pasensya ka na at banig lang yan. Ang kwarto ko lang kasi ang may matres. Yung kama. Wika niya kay James habang inaabot ang panlatag. It's fine, thank you dito. Tulog na ba mga bata? Mahimbing na ang tulog nila. Napagod sa paglalaro kanina. Now I know kung bakit ayaw pa nila umalis dito. This place really feels like home. Home isn't just a place. It's the people you share it with. Nag-enjoy ang mga bata dahil sa mga tao na nakakasalamuhan nila. Dito marami sila nakakalaro at nakakakwentuhan. Siguro isa rin sa dahilan kung ba't ayaw pa nilang bumalik sa syudad dahil makukulong na naman sila sa mansyon na tanging mga kasambahay lang ang kasama dahil abala ka sa trabaho. Kung di mo napapansin, tuwang-tuwa ang mga bata habang nakikipaglaro sa'yo kaninang hapon. Parang yun ang unang pagkakataon na nakabanding mo sila. Sa palagay ko lang naman. Siguro tama ka. Baka ginawa rin to ng Diyos para makabanding ko ang mga anak ko. Tumatangong wika ni James at saglit pang sumulyap sa suot na relo. Malalim na ang gabi. Pwede ka nang bumalik sa mga bata, Aliyah. And thank you so much again and good night. Good night, James. Bulong niya pagkatapos bumalik na sa kwarto at nahiga sa tabi ng mga bata. Pagsapit ng umaga, ingay nang nagsisibak ng kahoy sa labas ang gumising kay Aliyah. Pasado 6:00 na ng umaga, kaya natitiyak niya nagising na ang ama at ito ang nag-aasikaso ng panggatong. Maingat siya umalis sa kama. Mahimbing pa rin kasi ang tulog ng quadruplets. Pagkalabas niya sa kwarto, agad dumapo ang kanyang tingin sa papag. Naupuan sa sala kung saan natulog si James. Maayos nang nakatupi ang tinutulugan ng lalaki. Iniikot niya ang tingin sa buong bahay. Hindi niya makita si James kaya nagtungo siya sa kusina dahil baka naroon ito ngunit laking pagtataka niya na iba ang naabutan. Tay? Kayo nagluluto? Kung ganon, sino nagsisibak ng kahoy sa labas? Bulalas niya sa ama. Si James ang nagpresenta na magsibak, Aliyah. Malapit na kasi maubos ang panggatong natin. Sagot ni Carding, naabala sa pagsasangag ng kanin. Mula nang namatay ang nanay niya, ay ang ama na ang nagluluto ng umagahan, tuwing nahuhuli siya ng gising sa umaga. Ano ho? Si James? Tayo naman, nakakahiya sa tao, pinagsibak niya ng kahoy, yung isang bilyonaryo? Taranta niyang sabi bago, mabilis tumabas ng bahay. Nakita niya sa labas si James na walang damit pang itaas. Malayang naglalandas ang butil ng pawis sa namumutok nitong dibdib at braso. Sa gilid ng lalaki, may mga nasibak ng kahoy. James, naku, hindi mo kailangan gawin yan. Akin na yung palakol, ako na magtutuloy. Ako na, Aliyah. Exercise na rin to. Para na rin ako nagbuhat ng dumbbell sa bigat ng palakol. Tawa ng lalaki habang nagpupunas ng pawis sa noo. Hindi maiwasan ni Aliyah na matulala kay James. Sa kabila ng pagligo nito sa sariling pawis, nanatiling mabango ang amoy ng lalaki. Ni hindi naging kababasan sa kagwapuhan nito ang pagod na estado. Para pang mas gumwapo sa paningin niya si James. Agad niya namang sinaway ang sarili dahil napatagal ang kanyang pagtitig. Sige, kung yan ang gusto mo. Maya-maya magpahinga ka na rin ha. At dahil pagising ng mga bata kakain na, dapat sumunod ka na rin. By the way, pagkatapos na umagahan ipapasyal ko kayo ng mga bata dito sa lugar namin. Para naman maaliw kayo kahit papano. Iilang lugar pa lang kasi ang nabibisita namin ng mga bata na nakaraan. Pahayag niya. I like that idea. Narinig ko kay Mang Carding na malapit daw ang ilog dito. Pwedeng yun muna unahin natin? Oo naman. Hindi yan kalayuan dito sa amin. 30 minutong biyahe lang, makakarating tayo sa ilog. Pwedeng magdala tayo ng pagkain doon para doon na lang tayo mananghalian.
Malilim at maaliwalas naman ang lugar dahil sa mga puno. At gaya nga na napag-usapan, pagsapit ng tanghalian, nagtungo sila sa ilog. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita ng ganito ang mga yon. Mga anak, dito lang kayo sa gilid At sakita ni Daddy huwag kayong lalayo. Masyado nang mabato sa kabilang dulo. Rinig niyang paalala ni James sa mga anak na nagpaplanong lumusong sa ilog. Sunod naman niyang tinulungan ng lalaki sa paglalatag ng banig. Inasikaso din nila ang pagkain na dala nila sa basket. Nang akma niyang dadamputin ng Tupperware na naglalaman ng ulam, nagsabay pa sila ni James sa paghawak doon. Para siyang nakuryente nang magdaiti ang kanilang kamay, kaya mabilis niyang binawi ang pagkakahawak sa Tupperware. I'm sorry. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Kaya ko na to. Mas mabuti siguro kung sumunod ka na sa mga bata. Baka pumunta sila sa malalim na parte ng ilog. Kabadong pagtataboy niya kay James. Kailangan nila maglayo. Dahil kung mananatili sila magkalapit, baka marinig nito ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakahinga si Aliyah ng maluwag, nang maliit na tumango si James at tumayo na rin para lumusong na rin sa ilog. Ang lamig ng tubig! Dapat magpagawa rin tayo ng ganito kay Daddy doon sa mansyon. Rinig niyang sigaw ni Aki sa mga kapatid. Nakangiti si Aliyah habang pinagmamasdan ng mga anak ni James na masayang nag-uusap. Pero hindi niya pa rin napigilan ng sarili na tapunan ng tingin ng ama ng quadruplets. Nakaupo si James sa isang bato, tanaw ang mga bata. Minsan ay napapangiti ito kapag may kalokohan ng mga anak. Nagkatagpo muli ang kanilang mata. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Pero ramdam niya ang malalim na titig ng lalaki. Pinilit na lang ni Aliyah na iwasang muling magkasalubong ang kanilang mata. Inabot ng ilang oras ang pagliliwaliw ng mga kasama ni Aliyah at nang makaramdam siya ng gutom, lumapit na siya sa 5, bitbit ang tuwalya. Tama na muna yan. Nanginginig na kayo sa lamig o halina kayo, kakain muna tayo. Aya niya, bago inilahad ang towel kay James, agad namang tinuyo ng lalaki ang basang sina Hiro at Yuri, samantalang siya naman ang nag-asikaso sa 2 batang babae. Tuyuin mo na rin ang sarili mo. Inabutan niya ng panibagong towel si James. Thank you. Wika ng lalaki, habang nagpupunas ng basang buhok. Magkasabay silang naglakad patungo sa mga bata na nagsisimula ng lantakan ng pagkain. Mabilis natapos ang araw na yon. Maging ang mga sumunod na araw mabilis na lumipas. Mag-iisang buwan na buhat nang dumating si James at ang quadruplet sa buhay ni Aliyah. Ayaw pa rin umalis ng mga bata sa probinsya. Si James naman bumibisita minsan sa syudad para i-check ang kumpanya. Nagkukusa rin ng lalaki na bumili ng pagkain sa bahay. At iba pang kailangan kahit anong pigil niya rito. At sa nakalipas na ilang linggo, pansin ni Aliyah ang efforts na ginagawa ng quadruplets para mas paglapitin sila ni James. Pansin niya na maging ang simpleng pahaging ng lalaki. Hindi pa niya nararanasan na magkaroon ng boyfriend. Kaya naman bago sa kanya ang simpleng bagay na ginagawa ni James na nagdudulot sa kanya ng kilig. Mama Aliyah, tara na po sa manggahan, nandun po si Daddy. He climbed on a tree to pick some mango. Ibibigay niya raw po sa'yo. Hila-hila siya ng mga bata. Pagkarating sa puno kung saan naroon si James, halos tumili siya sa kaba dahil sa taas na naakyat nito. James, bumaba ka dyan, baka mahulog ka. Kabado niyang sigaw sa lalaki na nasa itaas ng puno. Mag-iingat ako, Aliyah. By the way, anong mangga ang gusto mo? Ito bang hilaw o yung malapit na mahinog? Sabihin mo, ikukuha kita. Bumaba ka na lang dyan. May panungkit naman dito, ito na lang gamitin natin. I can do this. Don't worry about me. O ito, sambutin mo. Anang lalaki at maingat na ibinato pababa ang isang pirasong mangga. Dahil hindi niya napaghandaan yon, tumama ang prutas sa sakto sa kanyang ulo. Dahilan kung bakit napaaray siya. Nakita ni James ang nangyari kaya mabilis itong tumalon pababa. Ano ka ba? Ba't ka tumalon? Paano kung namali ka ng bagsak? Pagalit niyang wika kay James at mahina itong hinampas sa balikat.
Wala akong pakialam kung masaktan man ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Sana masakit. Tinamaan ba talaga kita? Sorry. Sa halip na indahin ng lalaki ang ginawa niyang paghampas sa balikat nito, mas inuna pa siyang asikasuhin ni James. Naramdaman niya ang paghagod ng daliri ni James mula sa kanyang balikat patungo sa kanyang buhok. May maliit kang bukol sa ulo. Mama Aliyah, ayos ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ng mga bata. Tumango siya sa mga ito. Tara na sa bahay. Lapatan natin yan ng yelo. Nabalik ang atensyon niya kay James na muli ito magsalita. Naiwan sa manggahan ng apat habang sila ni James bumalik na sa bahay. Sakit pa ba? Malambing na tanong ng lalaki habang nilalapatan ng yelo ang kanyang ulo. Di na, ayos lang ako. Malayo yan sa bituka. Natatawa niyang wika bago humarap sa lalaki. At huli na, nang mapagtanto niya ang ginawa. Dahil sa kanyang pagharap, halos magkadikit na ang mukha nila ni James. Ilang segundo silang nagkatitigan, walang nagbibitaw ng tingin sa kanilang dalawa. Dahil sa lapit ng kanilang mukha, kitang-kita ni Aliyah kung anong emosyon sa mata ni James at ang paggalaw ng Adam's apple nito. Ilang sandali pa, umusod ang lalaki hanggang sa ilang hibla na lang ang agwat ng kanilang labi. Nanunuyo ang lalamunan ni Aliyah. Can I kiss you, Aliyah? Bulong ni James. Sa halip na sumagot, ipinikit ni Aliyah ang kanyang mga mata. Pahiwatig na pumapayag siya sa gusto ni James. Hanggang sa naramdaman niya ang paglapat ng malambot na bagay sa naghihintay niyang labi. Nung una dampi lang yon, ngunit nang lumaon naging malalim na halik na, kaya napahawak siya sa balikat ni James. Ang maugat na kamay ni James, naglandas patungo sa bewang niya. Nabitawan na nito ang yelo na hawak. Hindi na nasundan pa ni Aliyah ang paglipas ng oras. Basta ang alam niya, matagal silang nagpalitan ng halik at tumigil lamang nang makaramdam ng pangangapos sa paghinga. Nanatiling malapit ang agwat ng kanilang katawan. Ang mga mata nila muling nagtagpo. Gusto kita, Aliyah. Umawang ang labi ni Aliyah at hindi siya makapagsalita. Napansin ni James ang kanyang reaksyon kaya itinuloy nito ang sasabihin. I love you, Aliyah. Sa loob ng isang buwan, nagawa ko mahulog sa'yo. Wala ka namang ginagawa. Hindi mo naman ako inaakit pero hulog na hulog ako sa'yo. Siguro iniisip mo na masyado mabilis ang lahat pero gusto kong sabihin sa'yo ang tunay na nararamdaman ko. Mahal kita. Nabigla si Aliyah at nang mahimig ang sarili saka siya nagsalita. Gusto rin kita, James. Mahina niyang sambit, ngunit natitiyak niyang narinig yun ni James base sa naging reaksyon nito. Tama ka na narinig. Oo, mahal din kita pero natatakot ako. Hindi ko maiwasang isipin na baka dahil lang gusto mo ako maging ina ng mga anak mo kaya mo ako minahal. Baka napapressure ka lang. Agad siyang pinutol ni James. No, don't ever think of that. I feel in love. And it's genuine. Hindi ako napilitan lang. Lahat ng mga pinakita ko sa'yo, lahat ng yun kusang loob kong ginawa. Hindi ka mahirap mahalin, Aliyah. Sino mang lalaki mahuhulog sa'yo? Totoo ba? Baka mamaya nagsisinungaling ka lang Bigla mong bawiin yung mga sinabi mo kalaunan. Nakalabing saad ni Aliyah. Trust me when I tell you that I love you. Wala itong halong kasinungalingan. Sagot sa kanya ni James, na labis nagbigay ng kaginhawaan sa kanyang puso. I love you too, James. Your efforts and kindness makes me fall in love with you too. Inilabas niya ang damdamin na ilang araw niya nang tinatago. Ngayon na nalaman niya na pareho pala sila ng nararamdaman, naglaho na ang pangamba niya at napalitan niya ng kilig at saya. So we're official now? Tuwang-tuwa na tanong ni James. Yes. You are officially mine, James. Pwede mo ba ako halikan ulit? Muli, hinapit ni James ang kanyang bewang at hinawakan ang kanyang pisngi. Sa pangalawang pagkakataon, muling naglapat ang kanilang labi. Mabilis lumipas ang araw,
Malapit na ang kaarawan ni Aliyah. Abala ang quadruplets, si James maging si Mang Carding, sa pag-iisip ng sorpresa para sa dalaga. James, iho, pwede ba ako humingi ng pabor sa'yo? Sa Sabado na kasi ang kaarawan ni Aliyah. Gusto ko sana ipaghanda siya kaso alam ko na hindi papayag ang batang yon. Nitong mga nakaraan naman napapansin ko na malapit kayo sa isa't isa. Baka pwedeng ayain mo siyang lumabas sa Sabado habang naghahanda kami ng surprise birthday party para sa kanya. Wika ni Mang Carding. Sige ho, walang problema. Oh my gosh, Daddy! It's your time para i-date si Mama Aliyah. Simulan mo ng pumorma, Daddy. Napakabagal mo eh. Kantsaw sa kanya ng mga bata. Lihim siyang napatawa. Walang kaalam-alam ang mga ito na sila na ng Mama Aliyah na tinatawag ng mga ito. At saka, kahit hindi naman siya utusan ni Mang Carding, talagang gagawin niya yon. Nang malaman niya na magbe-birthday na ang kasintahan, agad siyang nag-isip ng plano para sa magaganap na date at ang napili niya ay sa Tagaytay dalhin ang babae. Pagsapit ng Sabado, nagtataka si Aliyah kung bakit tahimik ang mga kasama niya sa bahay. Birthday niya, pero ni isa walang bumati. Nakalimutan ba ni Tatay na birthday ko ngayon? Di mo lang niya ako binati? Tahimik niyang usal sa sarili. Love, can you accompany me later? May pinapabili yung mga bata sa akin, gusto sana kita isama. Saad sa kanya ng kasintahan habang nagpapahangin sila sa labas ng bahay. Sure, saan ba yan? Diyan lang sa bayan. Balik na sagot ni James sa kanya. Pagdating ng 4:00, agad silang gumayak para umalis. Sakay siya sa sasakyan ni James hanggang mapansin niya na malayo-layo na ang tinatakbo ng kotse. Akala ko ba sa bayan lang tayo? Pagtataka niya, nang mapansin na malayo na sila sa bayan. Ilang bayan na sa Batangas na rin ang kanilang nalampasan. Inabot na rin sila ng 6:00. Relax ka lang, love, malapit na tayo. Paglalambing sa kanya ni James, nang mapansin nito ang kunot ng kanyang noo. We're here. Anong ginagawa natin dito? Akala ko mabibili tayo na inutos ng quadruplets. Gulat niyang tanong, nang pumasok ang kotse sa Tagaytay Highlands. Love, baka bawal pumasok eh. Umalis na tayo, exclusive ang lugar na to. Don't worry, love. I have a membership card. Alright. Why did I forget that I have a billionaire boyfriend? Irap niyang sagot na agad tinawanan ng lalaki. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Well, I want to spoil my girl on her special day. So I brought you here. Gulat niyang binalingan ng tingin si James. May kinuha ito mula sa back compartment ng sasakyan. Isang bongkos yun ng red roses. Beautiful roses for my beautiful girlfriend. Happy birthday, love. Malambing na sambit ni James pagkatapos iniabot sa kanyang bulaklak. Akala ko hindi mo alam. Nakalabi niyang wika, ngunit di niya maikubli ang kilig. It's your special day, of course. Di ko ito palalampasin. I hate you. Tingnan mo naman ito suot ko, hindi akma sa lugar. Nakasuot lang kasi siya ng fitted white shirt at pants. Ano bang malay niya na dadalhin pala siya ng kasintahan sa Tagaytay? Maganda ka pa rin naman kahit ano suot mo. Let's go. Nagpa-reserve ako ng table sa isang restaurant dito. Sa kabilang banda, bago magpunta sa lugar na yun si James, inayos niya na ang huling detalye ng sorpresa para kay Aliyah. Pinili niya ang restaurant na may perfect overlooking view ng Taal Lake. Nag-request pa siya ng private setup, candlelit dinner sa labas. Wow, this is so beautiful. Sambit ni Aliyah habang ginagala ang tingin sa paligid. Nagniningning ang kanyang mga mata. Pinatakan niya ng halikan noon ng girlfriend at buong ingat itong iginiya sa mesa na may nakahanda ng pagkain. Habang kumakain, kapansin-pansin ang ngiti na hindi mabura sa labi ni Aliyah. Alam niya na sobrang saya ng dalaga sa mga oras na yon, habang siya naman kinakabahan para sa isa pang sorpresa na kanyang inihanda. Nang matapos nila ubusin ng dessert, nagkwentuhan ng silang dalawa. Ilang saglit pa, naghanda na siya para sa susunod na sorpresa sa kasintahan. Niyaya niya si Aliyah sa isang pribadong bahagi ng terrace.
Sa bandang yon, tanaw na tanaw ang buong Taal Lake na tila mas malapit na ngayon. At mas maliwanag dahil sa sinag ng buwan at bituin sa kalangitan. Aliyah. Tawag niya sa pangalan ng kasintahan. Nanginginig ang kamay niya sa kaba, ngunit determinado siyang ituloy ang sasabihin. Matagal na kitang kasama, and every moment with you makes me want to stay forever by your side. Tahimik lang si Aliyah ang nakikinig sa kanya, kaya nagpatuloy siya sa sinasabi. You have this way of making even the simplest moments feel special. Honestly, I never thought I need someone the way I need you. When I think about the future, it's always you I see. You're the person I want to wake up next to. The one I want to share my days with. You make me feel grounded, Aliyah. Like, I found my place in the world, and that place is with you. Kita niya ang paglalaki ng mata ni Aliyah nang dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit at kulay pulang kahon. Yumuko siya at binuksan ang kahon, revealing a stunning diamond ring. Ilang araw niyang pinaghandaan ng sorpresa na yon. Lumuwas pa siya ng Maynila para ipagawa ang singsing. Bukod pa roon, una na niyang hiningi ang kamay ni Aliyah sa amang si Mang Karding. Ibinigay naman ng matanda ang basbas sa kanilang relasyon. At tanging ang mga bata lamang ang hindi niya pa nakakausap. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si James bago muling tinitigan ang kanyang mata. Hinawakan nito na mas mahigpit ang kamay ni Aliyah. So tonight, I just need to know, will you let me spend the rest of my life loving you every single day? Aliyah, will you marry me? Isang mahinang tawa ang kumawala mula kay Aliyah. I don't know what to say. Bulong ng babae na nabigla sa pangyayari. Ngunit kalaunan, mahigpit siya nitong niyakap at ibinulong ang mga salitang hinihintay niyang marinig. But yeah, of course yes. I will marry you. Niyakap niya pabalik ang babae bago hinawakan ang kamay nito. Dinampian niya pa ng mabilis na halik ang likod ng kamay pagkatapos isinuot ang singsing sa daliri ng kasintahan. I love you, Aliyah. Mahal na mahal din kita, James. Sa gabing yon, sa malamig na simoy ng hangin at ng gabi, sa ilalim na nagkikistapang bituin sa langit, muling nagdikit ang kanilang labi at ipinaramdam sa isa't isa ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng halik. Ilang oras ang pinalipas nila bago umalis ng Tagaytay. Habang nasa biyahe, hindi maalis ang ngiti sa labi ng dalawa. Nasa manibela ang isang kamay ni James, habang ang isang kamay naman nilalaro ang daliri ni Aliyah, partikular ang palasingsingan nito. Pagdating nila sa harap ng bahay, gaya na nakasanayan, inalalayan ni James ang babae na lumabas ng kotse. Nagkasalubong muli ang kanilang titig, hanggang sa hindi nakatiis si James. Muli niyang sinakop ang labi ni Aliyah. Naging malikot ang kanyang kamay, kung saan-saan yung dumadapo. Namula ang pisngi ni Aliyah nang bigla siyang buhatin paharap ni James. Isinakwit ang dalawang binti sa bewang ni James upang hindi siya mahulog. Patuloy ang pagpapalitan nila ng halik hanggang sa makarating sila sa pintuan. Dahil sa takot na makita ng kapitbahay, dahan-dahang ipinihit ni Aliyah ang doorknob habang dinadama pa rin ang init ng halik ni James. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Surprise! Happy birthday, Mama Aliyah! Kasabay ng pagsabog ng party popper, ay ang pagsabog din ng kahihiyan sa buong sistema ni Aliyah. Mabilis niyang inilayo ang labi mula kay James at nanlalaki ang mga matang nilingon ng kanyang tatay at quadruplets na gulat na nakatingin sa kanilang dalawa ni James. Oh my God! Damn it! I forgot the birthday surprise. Nang ma-realize niya na buhat pa rin siya ng lalaki, mabilis siyang bumaba mula sa pagkakahawak ni James. Nahihiya niyang tinapunan ng tingin ng ama na may hawak na party popper at ang 4 na bata na may suot na birthday hats. Sa likod ng mga ito may malaking karatula na nakasulat na happy birthday. Kasunod ang pangalan niya. May cake, lobo at may handang pagkain sa mesa. Daddy, why are you eating Mama Aliyah's lips? Marami tayong food na handa, yan po kainin mo.
Sigaw ng mga bata bago inis na dinamba ang ama. Natatawa namang inawat ni James sa mga anak. Kami ang may pa-surprise para sa birthday mo, pero kami ang mas nasurpresa, anak. Nahihiyang nilingon ni Aliyah ang ama na pinapanood pala siya. Bumaba ang tingin nito sa kanyang daliri. Aba, mukhang engaged ka na din. Akala ko magtatagal pa bago ka alokin ni James ng kasal, yun pala pinaspasan na rin. Tay, lambing niyang tawag sa ama. Ang dalaga ko, ikakasal na. Masaya ka ba, anak? Masayang masaya ako, tay. Ikaw ba, tay? Masaya ka ba para sa akin? Masaya ako kung saan ka masaya. At saka boto ako kay James. Mabait ang batang yan. May prinsipyo. At mahusay na ama. Una pa lang ay napahanga na ako ni James nang malaman ko na mag-isa niyang itinaguyod ang 4 niyang anak. Hindi madali magpalaki ng bata. Lalo pa at 4, ngunit kinaya niya. Panatag ako na ipagkatiwala ka sa kanya. Nung pinaalam niya sa akin na papakasalan ka niya, hindi na ako nagdalawang isip na pumayag. Alam kong iingatan ka niya, mamahalin at aalagaan, kaya anak, mahalin mo rin siya gaya ng pagmamahal niya sa'yo. Tay naman, pinapaiyak mo na naman ako eh. Pero salamat ho sa suporta sa amin ni James ha. Lagi niyang tandaan na kahit ikakasal na ako, ikaw pa rin ang unang lalaking minahal ko, tay. Mahal din kita, anak. Tiyak na masaya ang nanay mo sa langit dahil ikakasal na ang unika iha niya. Nakangiting wika ng kanyang ama. James, iho, alagaan mo itong unika iha ko ha kapag ito pinaiyak mo. Natatandaan mo ba ang palakol na ginagamit mo sa pagsisibak ng kahoy? Baka sa'yo ko yun gamitin. Pananakot ng kanyang ama kay James, pero alam niyang biro lamang yun. Tatay Carding, hindi ko ho paiiyakin ang anak niyo. Mas malaki pa ho ang tsansa na ako ang paiyakin ni Aliyah eh. Hoy, grabe ka ah. Baka gusto mong bawiin ang sagot ko sa'yo kanina. Singhal niya kay James. Tingnan mo na, tay. Papaiyakin talaga ako ng anak niyo eh. Nagsimulang magtawanan si James at ang tatay niya. Napanguso na lamang si Aliyah dahil pinagkakaisahan siya ng 2 lalaki na espesyal sa kanyang puso. Nang matapos ang usapan, kahit nabusog pa ang magkasintahan mula sa dinner date, sumabay pa rin ang mga ito sa pagkain habang kumakain, pinaulanan silang 2 ni James ng tanong ng 4 na bata. Daddy, why did you hide it from us? Girlfriend mo na pala si Mama Aliyah tapos di mo pa sinabi sa amin. Pagtatampo ng mga bata. Sorry mga anak, don't be mad at Daddy. We will forgive you, Daddy, in one condition. Pambibiti ng batang si Aki. Okay, what condition? Dapat kami flower girls at groomsmen sa kasal niya ni Mama Aliyah. Okay, deal. Mabilis na lumipas ang mga araw. Matapos ng ilang buwang preparasyon, sa wakas magaganap na rin ang pag-iisang dibdib nina James at Aliyah. Sa Batangas nila napiling ikasal. Maraming bisita ang dumalo, kabilang na dito ang pamilya, kaibigan at kasosyo ni James sa negosyo na nagmula pa sa Maynila. At gaya ng napagkasunduan, abay ang quadruplets sa kanilang kasal. At ngayon, masasaksihan natin ang pagpapalitan ng pangako ng ating mga ikakasal. James, maaari mo bang bigkasin ang iyong pangako kay Aliyah? Humarap si James kay Aliyah. Sino mag-aakala na dahil sa paglalayas ng mga anak ko, makikilala ko ang babae na mamahalin ko habang buhay. Pagsisimula ni James. My love, Aliyah. I know God brought us together here, and in front of Him, I promise to love you, support you, and stand by your side, no matter what life brings to us. You are my home now. Today, I vow to build our future together, full of love and laughter. I love you. Always remember that. Hindi inakala ni Aliyah na mapapaiyak siya sa ganong mensahe sa kanya ni James. James, you've been my greatest love and my greatest adventure. Today, I promise to be your partner in everything. Through all the highs and lows, I will be with you. Mahal na mahal kita. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Yun ang pinakahihintay na sandali ng dalawa.
Maingat na itinaas ni James ang belo na tumataklob sa mukha ni Aliyah. Nagsimulang maghiyawan ng mga tao nang unti-unting naglapit ang mukha ng mag-asawa. Finally, you're my wife now? Mahal na mahal kita, Mrs. Villafuerte. I love you too, James. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Hindi na pinatagal pa ni James. Agad niyang sinunggaban ng halik ang labi ni Aliyah at pinagsaluhan nila ang unang halik bilang mag-asawa. Sa huli, natutunan nila James at Aliyah na magtiwala sa plano ng Diyos. Sinong mag-aakala na magkakakilala sila sa isang hindi pangkaraniwang rason at pagkakataon? At sa bagong yugto ng kanilang buhay, pinapangako nila na hindi mababali ang pangakong sinumpaan nila sa harap ng Diyos at ng importanteng tao sa kanilang buhay. Mamahalin nila ang isa't isa at hindi susuko sa mga hamon sa kanilang pagmamahalan dahil naniniwala sila na they are each other's strength, peace, and each other's home. Kaya nilang lahat basta magkasama silang dalawa dahil ganoon ang tunay na nagmamahalan. Sa isa't isa kumukuha ng lakas at ang pagmamahal ay hindi kailanman kumukupas. The End.